today, we're going to talk about how can we tap into video's unfair advantage. Okay, so para mamaya meron ako mga i-share na strategy. Hindi masyadong example kasi nga dapat sana, pero okay lang. Okay naman na. Stepping into video's unfair advantage. Okay, so merong superpower yung video. Okay, ano-ano yung mga yon? Number one is yung superpower number one is yung attention. Okay, without a doubt, getting your audience attention ay isa sa mga pinakamahirap gawin, no, in marketing. No, yun yung pinakamahirap gawin. Syempre, they are already overwhelmed with the marketing messages. Your prospects don't want to read another lengthy sales email or product description. So, kung gusto mong makuha yung attention nila ng mga tao, and kung gusto mong ma-deliver yung information, maintindihan ka nila, video is actually the best way to do that. No? Kahit saang survey nyo pa tingnan, no? Maraming nagsasabi na isa sa best way to grab attention is through video. So that's number one superpower ng video. Okay? So number two superpower ay yung emotion. No? Kailan ba yung huling time na naiyak kayo sa isang video or natawa kayo sa isang video? No? Kailan ba yung huling time? 'Di ba? Alam naman natin na lahat na mas madalas tayong umiyak or matawa kapag may nakikita or meron tayong nararamdaman na emotion sa kung ano yung nakikita natin. And the combination of visuals and sounds evoke emotion much more effectively than text alone. No, yung mga viewers mas nakaka-connect sila sa video compared to other form of content. Dahil yun nga, may naririnig ka na, may nakikita ka pa, kaya mas nararamdaman mo yung gustong iparamdam ng video na yon. No? So, yeah, that's number two superpower of video is yung emotion. Number three superpower, ito actually isa, may time pa ba para mapanood natin to? Sige, pwede natin panoorin actually. Isa sa mga reason kung para ma-prove na emotion is good, video is better for emotion. Sige nga, panoorin natin. Ito ay share ko lang yung sounds ko. Ito ay isang video campaign ng Talk and Text. New share sound. May mga nakapanood ba na ito? Panoorin natin. No? Let me know kung naririnig nyo. Check muna natin Naririnig nyo? Okay, game. Sige, panoorin natin. Huyo po? Ako to, nanay mo. 0985498023 na ako ngayon. 0985498023 daw po. Hi. Sino to? 0910291565. Ako to, mahal. 0985498023 na ako ngayon. Scammer ka! Huwag hanap ka na ibang manloloko! Ako to! Totoo ang sinasabi ko! 0985498023 Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. 0951912249. Kahit na anong sigaw niya, hindi niya tayo malalako. Hello! Uy! 093027904892. Pasilong naman! Hindi kita kilala. So yeah,
That's the video actually. Ano lang naman, simple lang naman yung mensahe, di ba? I-register nyo na yung SIM card ninyo. Pero dahil sa video na to, mas naramdaman mo yung gustong iparating. May emotion, yung mga bagay-bagay, di ba? So, wala lang, just want to, ipakita sa inyo example na isa sa mga power. Okay? So, yeah. Gawa rin ako dito, benta rin sa akin to eh. Yan, another thing na superpower ng video is yung perceived value. Okay, alam naman natin na sobrang hirap gawin ng video. Mas marami yung mako-consume mong time pagkagagawa ng video. Mas marami yung mako-consume mong effort pagkagagawa ka ng video. At mas mahal yung pwede mong magastos kapag magpuproduce ka ng video. So, when you decide to share a video, your audience will notice. Anong ibig kong sabihin? Ibig sabihin, mararamdaman nila na seryoso ka sa ginagawa mo, seryoso ka sa gusto mong sabihin. Kasi yung effort na in-spend mo in doing that kind of content ay malala. Okay? So, yung perceived value mas malalim kapag ka video. Okay? So, yeah, that's number 3. Number 4 superpower of video is yung clarity. Okay? So, if there's one type of content that complements the majority of learning style, it's video. No, ewan ko lang kung kayo rin, pero ako kapag meron akong gustong matutunan na something, hinahanap ko siya either sa YouTube or ngayon sa TikTok. 'Di ba? So para matutunan ko kagad yung kung ano man. So if you want to inform or educate someone and gusto mo mas maiintindihan nila, the one superpower of doing video is magagawa yon. Okay? So yeah, that's the 4 video superpower of video: attention, emotion, clarity, and perceived value. Nagigets nyo so far yung sense. Okay? So, pero, ito yung pero. Pero, ganito. Ayon kasi sa survey na ginawa ng Content Marketing Video and Visual Storytelling Survey na ginawa ng Vidyard at Content Marketing Institute. Ito ay survey na 300 plus marketer yung pinagtanungan. Mga marketer. Okay, mga marketer. Syempre tayo mga marketer din, di ba? Ayon sa survey, 70% ng mga marketer ang nagsasabi na average result lang daw yung nagagawa ng video para sa marketing campaign nila. Parang 70% yung nagsasabi na okay lang, no, okay lang yung resulta. Sakto lang, 'di ba? So sakto lang daw yung resulta na nagagawa sa kanila ng video. Kaya ang isa sa mga kailangan daw nilang malaman ay kung ano yung strategy. Yung top na kailangan nilang malaman kung ano yung strategy sa paggawa ng video. And syempre, second thing yung budget. No? Agree ba kayo na ganun din? Na alam nyo na meron ng superpower talaga yung video. Alam nyo na maganda kapag ka-video yung ginamit nyo as material. Pero hindi nangyayari sa inyo. Sakto lang din yung result. No? Kayo rin ba ganun? Katulad ng 300 plus marketer na to. No? Na, yan, sabi ni Perps. Perps, tama ba Perps? Ni Perps. Yeah, yes daw. Katulad, ewan ko kung kayo rin, pero yun, they know the power of video. Alam nila yung power ng video, but they don't know how to utilize it. Kung paano gagamitin ng tama. No? So, ayon nga sa sinabi ni Sanchu, ay strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy are the noise before defeat. Karamihan ng mga businesses ngayon or mga freelancer or mga service provider, they are approaching
content creation with a flurry of tactics. No? No thinking, only doing. Sabi nga niya, no? No, syempre, may nakita tayong, alam mo yun, nakita natin ginawa ni ganito. Sige, gawin din natin. Parang okay. Sabi ni Eb, parang nangyayari kay Eb, sige, gawin din natin. Ganyan. Parang maganda, nagbe-video si ganito. Sige, gawin din natin. No thinking, only doing. Too many businesses are creating video in the wrong way. No, maraming lalo mga small business owner na they are approaching content in the wrong way. Ano ibig kong sabihin? Okay? So, well, sa totoo lang, no, maraming business ngayon na parang form approach yung ginagawa. No? Na ibig sabihin nito, ginagawa nila yung video for the sake of magawa yung video. No? Parang, well, posible nga, yun yung sinasabi ko, posible na dahil narinig nila on some guru na pagka-video daw, na okay kapag ka-video, or ginagawa rin ng marketing agency na katulad din nila, or isang service provider, nakita nila nag-video, tas nakikilala, gawin din natin, ganyan-ganyan. No? Pero yun nga, basically, ang sinasabi nila, ang sinasabi ng karamihan, kailangan natin ng video. Parang ganon, yung form approach. So, yun nga, parang, sige, kailangan natin gumawa ng video, wala tayong idea, tingnan na natin ano yung trending para makagawa lang tayo ng video. No? Pero sana, gawin natin siya into strategy approach. No, gusto kong parang isipin ninyo as we go through this foundation is yung idea ng content creation with a form of strategy. In other words, ano ba yung kailangan natin i-improve in our business or in our service or in our marketing strategy? Tapos kung video nga ba talaga yung solusyon? No, kung anong klaseng video, kung video nga ba talaga yung solusyon, anong klaseng video? No? Sana we start to look at video content creation effort as a solution to a problem, not just another form of marketing or another form of, promotion, ganyan-ganyan. No, sana ganon. Para nang sa ganon, this way we'll be creating the right content for the right purpose and understanding how to use that content for results. No? So, yeah, sana ganun yung gawin natin na imbis na gumawa tayong video, tas i-figure out na lang natin yung strategy. Okay, yun kasi yung nangyayari sa kadalasan eh. Okay, gawa daw tayong video. Sige, gawa tayong video. Okay, ano yung pwede natin gawin sa video after nating magawa? Okay, sige, gawa tayong video tapos gawin natin siya as ad. I-promote natin, i-paid ads natin, ganyan-ganyan. No? Ganito karaniwan yung iba. Gawa ng video, tapos figure out na lang natin yung strategy. Sana, baliktad. Sana, gawa muna tayo ng strategy, tapos tingnan natin kung video nga ba talaga yung solusyon. Or anong klaseng video yung gagawin. Sana ganon. Sana ganon natin siya i-approach. Na figure out natin yung strategy, ano yung kailangan ng business, ano yung kailangan ng strategy, tapos anong klaseng video yung pwede doon sa strategy na yun. Okay? This way, we'll be creating the right video for the right purpose and understanding how to use the video for result. Gets nyo ba so far? Kadalasan kasi lagi nating inaalam kung paano gagawin yung video. Hindi natin inaalam kung video nga ba talaga yung dapat nating gawin. No? O kung bakit natin gagawin yung video. Yung mga technicality ng mga bagay-bagay, yun yung lagi natin finifigure out nang hindi natin inaalam kung bakit natin siya gagawin or kung gagawin nga ba talaga natin siya. No, so I want you to tweak your perspective na i-approach natin yung video in a strategy approach, not for the sake of creating it. Okay? So
Naalala ko lang, sinabi nga ng isang mentor ko na ay kilala niyo siya. So, sabi niya, kunyari, video marketing yung offer natin. Mas inaalam natin kung paano gagawin yung video nang hindi natin masyadong alam kung paano gagawin yung marketing. 'Di ba? Kunyari ako, video marketing ako. O kaya kayo, sabihin natin, Instagram marketer. Mas pinag-aaralan natin yung Instagram kaysa yung pagiging marketer. Gets nyo? So sana maging marketer tayo. Katulad lang din ng maging isipin natin yung strategy kaysa doon sa specific na gagawin. No? So in that way, magamit natin yung video as result. Gets? So ang goal natin, ang goal for today is to create a right strategy by producing the right video, targeting the right audience, and potentially getting the right client. So, ayan yung goal natin. Hindi kung paano maging maganda yung video. Kaya sakto, sinagot ko na yung mga tanong kanina kung paano magiging maganda. Kasi hindi ito yung tungkol doon. Tungkol to sa marketing approach or strategy approach ng making a video. Strategy approach of creating a video. Ito ay tungkol doon. Okay? Malinaw ba? Malinaw ba so far? May nare-realize naman, sana meron, may nare-realize. Yes, sabi ni Perps. Si Zinia, yan. Tinatamaan, meron po. Yan, nice. Pahinga lang ako, Pahinga. Yun yung goal natin. Yeah, sana magko-question pero okay naman na. So yun nga, ito yung gagawin nating content strategy. Sino nakakaalam nito? Netong diagram na to? Meron nakakaalam? Or merong hindi nakakaalam? Pag hindi mo alam, type number 2. Pag hindi mo alam, malamang halos lahat siguro alam nyo na to. Kasi pare-parehas naman tayo pare-parehas tayo mga marketer. No? At least lagot daw sila pag di nila alam yan. Nasa course yan di ba? Alam kong alam nyo to Sobrang basic na itong tinatawag na customer journey, di ba? Ayun ba yung term nyo doon? Pero ayun yung term ko doon. So customer journey, from awareness to interest to consideration, purchase, loyalty. Okay? So ito yun sa mga hindi nakakaalam. Okay, so yeah, customer journey, okay? I-recap, ano lang to, parang, ang tawag doon, refresher na lang. So this is the customer journey, no? Sa kahit anong bagay naman, nagsisimula yan sa awareness, no? Malaman kung ano tong product na to, sino ba tong taong to, ganyan. To consideration. And tsaka pa lang siya magde-decide na, sige, kunin natin tong taong to as marketer. Diba? So, ganun naman yung customer journey. So, yan, nagsisimula lagi sa awareness. Okay? To purchase. Yan. So, basically, ang nangyayari, yun nga, from awareness to purchase. And, lagi yan na parang nakaka-connect muna emotionally. Tapos tsaka mako-consider kung okay ba. Biglang logic na transforming into rational connection. So from emotional connection to rational connection. Ganyan lagi yan sa kahit anong product or services. No? Matatouch niya muna yung product or service o yung tao, yung client. Yun, sabihin natin. Yung client, matatouch niya muna yung emotional side ng mga bagay-bagay kapag ka nakilala nila tayo. Tapos tsaka mag-run sa utak nila logically yung kung okay ka ba as marketer or kung okay ka ba as service provider. Tsaka nila mako-consider na, sige, kunin ka namin. Parang ganon. Diba? Laging ganon yan. Laging ganyan. So, to map it out in another way, para mas maging simple lang.
No? Ang una natin kailangan gawin to get awareness is to get attention. No? Is to get attention. We need to connect to our ideal clients on a gut level or an emotional level para makuha yung attention. We want them to engage first, no, in our brand, no, yung client, kailangan makuha muna natin yung attention nila. So yeah, and the next thing is to keep that attention, no, after nating makuha yung attention nila, importante na mapanatili natin yung attention na yon to the point na maglaro yung utak nila para ma-consider nila tayo kung okay ba tayo as service provider para sa kanila. No? So, we need to keep those attention na nakuha natin nung umpisa. And syempre, lastly, no, para may ROI yung mga bagay-bagay, we need to convert that attention into something. No, either i-follow nila tayo or mag-connect sila sa atin, mag-book sila ng call sa atin. Ito yung mga kailangan natin gawin. Okay, we need to get attention and keep those attention and convert those attention. No? Yeah, so basically, we want them to engage with us, and the best way to engage with us as a service provider is to relate with them or relate to them. No? That's number one. And para ma-consider nila tayo, the best way is to educate them. No? Para isipin nila tayo, para maglaro yung utak nila, the best way to do that is to educate them, yung mga client, yung mga prospect. And para may gawin silang something sa atin, either mag-book sila ng call or i-purchase nila yung product or service natin, the best way to do that is to convince them. No? Is to convince them. So, relate, educate, and convince. Pero meron pang yun nga, kung pagka nakarelate sila sa atin, that's the reason para makakonect sila. No, relating to them is a reason for them to connect with us on an emotional level again. No? So this is relating to them is a reason to connect with us, and educating them is a reason to follow us. No? Para panatilihin natin yung attention. Para i-follow nila tayo to the point na, sige, tingnan natin kung okay nga tong taong to. No, that's educating them is a reason to follow us. And convincing them is a reason para i-contact nila tayo. No, para i-contact nila tayo to the point na i-message nila tayo, mga ganon. Or i-follow nila tayo, mag-engage sila sa mga content natin. Depende kung ano yung kailangan natin ma-reach na goal. No? So, yeah. Pero meron pang isa. No? Karaniwan kasi ng mga service provider ay after ma-close yung deal, hindi na re-retain into monthly, alam mo yun, mga ganyan. 'Di ba? Ewan ko lang kung kayo rin, pero napagdaanan ko yon at may na-observe akong mga ganun na mga one-time project lang or 1 month lang, ganyan-ganyan. So, hindi nila nare-retain yung client. So, kaya ang pwede natin gawin ang kailangan maging goal natin is ma-share nila yung attention sa ibang tao. No, nagigets nyo ba? So, to make them share the attention to other, pleasing them is the best way to do that is to please them while working with us. Kasi para yung experience na maano nila sa atin, makuha nila sa atin is a reason para i-advocate nila tayo sa iba pang mga tao. Kapag ka nag-work na tayo together. So yeah, pleasing them is an experience to advocate for us.
Pag ginawa mo to, habang nag-work kayo together, posible na ma-retain mo yung clients into 6 months, 1 year, or forever na meron kayong relationship or meron kayong contract. Kasi halos linggo-linggo, araw-araw, napiplease mo sila to the point na hindi nila ma-contain yung attention na yon, hindi nila ma-contain yung experience na yon, ma-share ka nila sa ibang tao. So that's loyalty. 'Di ba? Remember na sa awareness, consideration, purchase, tapos loyalty. 'Di ba? This is the loyalty. Nagigets nyo so far? Alam nyo na to, alam ko. No? So, ang tanong, how can we unlock the superpower of video? No? And here's to how to unlock the superpower. No? This is the type of video you must use. No? Gusto nyo bang malaman kung paano yon gagawin? I mean, anong type of video yung pwedeng magawa para ma-unlock natin yung superpower na ano. So yeah. Okay, yes. Yeah, nice. So yeah. Sige, tuloy natin. Pero syempre, before creating anything, importante na alam mo yung character or kung sino yung kakausapin mo sa video, kung sino yung manonood. No? Avatar, di ba yun yung tawag dyan? Yung client avatar or mga ganyan. Pero basically, yung character, kung sino yung manonood. So yeah, mga viewers, clients, customer, ano ba yung age nila, ano ba yung language, ano ba yung ginagawa nila, ano ba yung mga resulta na gusto nilang makuha, ano yung transformation na gusto nilang ma-achieve, challenges, ano ba yung gusto nila, kailangan nilang maiwasan, tsaka yung takot sila na mawala, things that they are afraid to lose. So first, syempre, dapat malinaw kung sino yung viewers, clients, customer mo. Okay? Tapos, after nyong malaman to, tsaka natin ma-map out kung anong klaseng mga video yung pwede nating gawin para magawa yung mga to, para makakuha ng attention, para ma-keep yung attention, para ma-convert yung attention, at para ma-share nila yung attention na na-experience nila. No? So, anong mga klaseng video yung pwedeng gawin? Ano yung mga pwedeng klaseng video gawin? So, ito yung strategy. Okay? So, number 1, syempre yung awareness, yung getting attention. Paano natin magagawa? No, in getting attention, based on my experience at with the client and for myself, ito yung mga klase ng video na dahilan para makakonect sila sa atin. Okay, mga relatable na videos. Okay, so ano tong mga to? Well, ito yung mga storya mo as a brand, storya mo as a freelancer, or kung may tinatawag na trend jacking content na kung saan hanapin mo yung trend tapos gawin mo rin yung trend. Kasi para makakonect ka rin sa mga audience, para makakonect ka, yun yung goal. Kung meron kang storya, no? Founder story, ano ba yung story mo? Why you started that kind of service, no? Story-based na content. Ano yung kultura nyo kung agency owner ka na? Ano yung kultura mo sa content, no? Ano yung values na meron ka, no? Ano yung stand mo? What do you stand for? Wow. What do you stand for? 'Di ba? As an agency, as a service provider. Storya ng team mo, no? Or mga yung mga struggles na pinagdaanan mo, paano mo siya ginawa? Paano mo na siya nalampasan? Okay. Vlogging is a kind of relatable videos, a day in a life. Okay? So, yung mga yon. So, yeah. Ilan sa mga example, the hardest day in my business has been blah, blah, blah. Okay? How my team celebrated this accomplishment. Story. No team. No struggle. A cause we're really passionate about. No, bakit ko nga ba ito ginagawa? Para kanino ba to? Mga ganyan. The biggest lesson we learned from our first client. Mga ganong klaseng video.
Again, ang goal para sa ganitong klaseng video is to relate with them. Is to connect with us. Para makarelate yung mga prospects sa atin na ay parehas pala kami ng pinagdaanan, no? Yung attention nakuha mo kasi nakakonect ka sa kanila. No, so that's the example to do that. Gets ba? Yeah. The next thing is yung keeping attention. Okay, how can we keep those attention? Ito madalas kong nagagawa. Ito mga ginagawa ko ngayon kasi halos tapos na ako sa part ng awareness. Feeling ko tapos na ako sa part ng awareness. Kaya mga educational videos yung mga lagi ko nang ginagawa ngayon recently, no? Kasi gusto kong magkaroon ng reason para i-follow ako ng mga prospect or ng audience. Okay? So the best way to keep that attention kapag ka na-grab na yung attention nila para ma-maintain yon is to educate them. No, ito yung mga how-to videos or mga frequently asked questions sa inyo, mga yung mga content na parang series, no? Anong basta dito? Binge ball. No, yung mga series ng content, no? Or insights about the industry, insights about, for example, Instagram, or insights about TikTok, or kung ano man, or kung ano yung market ninyo, tools na lagi nyong ginagamit, tools that we're using, or mga behind the scenes mo. No, para makita nila, para magkaroon ng reason, para i-follow ka nila. No? So, that's the type of videos na pwede mong gawin to educate them, to keep that attention. Ano yung mga example? For example, here's how I plan out 30 days worth of content in 15 minutes. Education. Okay? The travel secret you need to know. Mga ganon. Education. No? Para i-follow nila tayo. Kapag ka napanood nila yung mga gantong klaseng content, posible na gusto pa nilang mas may malaman pa galing sa'yo. Kasi na-educate mo sila. Parang, okay, ano pa ba yung pwedeng maturo neto or malaman ko dito? No? Again, para tumakbo yung utak nila. Na ma-consider ka nila kung ifa-follow ka ba nila. Kung deserve ba niya yung attention. Kung deserve mo ba yung attention. Parang ganon. So, ito yung mga klase ng content na para ma-consider ka. A day in the life inside our creative studio. Mga ganon. Okay, or in this video, I'm going to show you how to get rid of social anxiety in 15 seconds or less, mga ganyan. No, ang goal lang naman is to educate them. No, yung kanina kasi is to relate with them. Ngayon, is to educate them. Ano yung something na pwede mong mabigay sa kanila as value? No, to the point na after nilang mapanood yung video, mako-consider ka nila kung ifa-follow ka ba nila. Again, para ma-follow ka nila, ay maganda na meron kang maiwan sa kanila na something. Okay? Yeah, that's the second one. The third one is to convert those attention. Ito yung mga klase ng video na mako-convince mo sila to booking a call with you, to message you, to inquire you, to refer you to other clients. No? Ano yung mga klase ng video na pwedeng magawa ito? Successful case study, testimonials, di ba? Product demo, okay? Ano yung step by step ng pagka nag-work kayo together? Promotions, mga ganyan, no? As a part of Mother's Day celebration, I'm giving 20% discount to all the mothers, mga ganyan. Mga ganon. So, promotional video. Again, the goal is to convince them. The goal is to convince them para ma-convert natin yung attention na nakuha natin. Okay? So yeah, some samples, 3-step checklist to register your business para sa mga bookkeeper, mga ganon. Or
yan, testimonial, he greatly reduced the amount of time that I was spending on that whole process. Tas ikwento mo kung ano yung ginawa mo. No, testimonial. Case study, 1.8 million sales in 8 days using Facebook ads. Case study, no? 3-step checklist, parang ito yung parang product demo mo na ito yung gagawin mo kung bookkeeper ka. Yan. And kunyari, 10 people get a chance to get 50% off, blah, 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 ganyan. Promotion. Okay? So yeah, that's a few sample. Again, ang goal is to convince them. No? So, yeah. Lastly, number 4 is a pleasing videos. Okay? Paano natin magagawa na masatisfy sila? Kasi na-convert mo na sila into client dito pagka nagawa mo to yung mga ganitong klaseng video. Paano natin magagawa na during working together ay i-share nila tayo sa mga tropa nila? Ano? So, para magawa 'yon is para magawa 'yon, maganda na meron tayong mga klase ng video na na piniplease natin sila while working together. No? So, para i-advocate nila tayo. Ito, madalas ko din ginagawa. No? Ito, mga personalized video. No? Yung mga simpleng one-to-one message. No? Na mga ganon. Onboarding videos. Mga ganitong klaseng video. Or thank you videos. No? Thank you for today. Nakita ko yung post mo. Mga ganyan-ganyan. Thank you for, parang posting that. Na-realize ko, ganito, ganyan-ganyan. Mga ganong klaseng video. No, mga one-to-one message. Mga milestone video. Okay. Madalas na akong nagre-report to clients using video. Kasi nga, again, going back to superpower of video, isa sa mga superpower ay yung perceived value. Ma-appreciate nila kapag ginawa mong video yung report mo or yung kung ano man or mga milestone, yung mga result. Kasi mahirap yun gawin. Mahirap mag-video ng sarili. So, matik na ma-appreciate nila yon. No, siguro mga 2 minutes, 3 minutes na ganong klaseng video. Yeah. So, ano mga klase? Yung mga sample? Kunyari, hi client, good job. Ganun lang. Hi client, good job nga pala. Nakakuha tayo ng resulta. Meron tayong 2 client na na-close. Nice, good job. Ganun lang. Mag-record ka lang ng sarili mo. Pakita mo na masaya ka. No? Iparamdam mo yung message mo sa pamamagitan ng kung paano ka magsalita. No? Lalo na tayo mga Pinoy, di ba? Masayahin tayo Kahit meron tayo pinagdadaanan para sa client. Hi client, nakangiti pa rin tayo. So gamitin na natin 'yon para para ma-please natin sila during working together. No? Mga ganun lang, hi client or thank you client. No, thank you for trusting my services through video. Kahit cellphone lang. Gusto mo mag-teleprompter ka, gawa mo ng script. Mag-thank you ka lang. Hey client, thank you. This is Eb. Ganyan, thank you for trusting our services. Ganyan. May promise to you, I will do my best. Ganyan. And I will take care of your business. Like a baby. Like a baby. Mga ganon. Diba? Yung mga ganong klaseng message or video message ay ma-appreciate ng client. No, mga welcome client. Here's what our 1 month will look like. Mga ganyan klaseng video. Again, ang goal ay para ma-please natin sila. Kung meron sana tayong ipi-please ng mga tao, sana itong mga existing client natin. Para patuloy nila tayong kunin as service provider. Para hindi tayo mangamba. Kasi kadalasan hanap tayo ng client pero yung client na existing nakakalimutan natin 'di ba? So may mga ganong klaseng scenario So wag sana nating makaligtaan
yung client na meron tayo ngayon. Kasi may trust na yan eh. Di ba? Hindi mo na kailangan masyadong paglaanan ng bagay-bagay kung paano mo siya ma-convince. Mga ganyan-ganyan. Kasi client mo na siya. Paano mo siya maaalagaan? Etong mga klaseng video, yung suggestion ko para magawa mo yon. Again, ang goal is maging loyal sila sa atin. Ma-advocate nila tayo. Masabi sa mga tropa nila, uy, meron akong video marketer na katrabaho, ganyan-ganyan. Diba? Para maalala nila tayo. So yeah, that's the that's the strategy, no? Kung meron kayong kung gagawa kayo ng series of content, sana napupukaw lalim na nagagawa nyo tong mga to. 4 na klase ng video. And it doesn't matter kung social media, anong platform. Minsan nga ako, sinesend ko lang sa client personally. Hindi ko pinopost sa social media. Sinesend ko sa mga prospect. Hey prospect, nakita ko si gantong YouTuber, meron siyang nirelease na gantong klaseng video. Actually, pwede mo siyang gawin eh. No? Mga ganon. And ito yung mga nakita ko. Insights. Okay, insights about the industry. Video lang ako ng sarili. Hey, prospect? Prospect pa lang kunyari, hindi ko siya tinitreat as prospect. Pero, yun, para ka lang nagbibigay ng value sa tropa mo lang. No? Parang, uy, tropa, may nakita akong ginawa ni ganto sa gantong industry. Ito yung mga ginawa niya. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede mo rin siyang gawin. Ganun lang kasimple, no? Magkaroon lang ng reason para i-follow nila tayo. Ma-keep lang natin yung attention. No, yung mga ganong klaseng video. So, yeah, how to tap into videos unfair advantage. I-ano nyo yung ang tawag dito. Gawan nyo ng bawat video yung bawat journey ng mga client or ng mga customer. No? So, pwede nyo itong i-screenshot kung gusto nyo. No? So, yeah. Yeah, that's it. That's it for the, for the presentation. Ito actually, additional lang para magawa nyo yun. 3 hacks that I think, use, and do in creating a video. Even if I'm so shy. Yan. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin yung video. Now, paano nyo siya gagawin? Sobrang quick lang. Okay lang, gusto nyo malaman. Yan, okay. So, eto, hindi ito masyadong technical based on my experience. Number 1, yung mindset natin in creating content. Ba't may mukha ako? In creating video. So, sana magkikreate tayo ng video not to show off, but to show up. No? Yun nga, I'm a firm believer of go-giver's mindset. Mga ganon, na we're here, we're existing to be something to someone. No? As a guide to someone. So, sana hindi puro papunta sa atin yung mindset natin pagka gagawa tayo ng video. Sana puro papunta sa ibang tao. No? Para nang sa ganun, mawala yung pressure, mawala yung bigat sa atin. Yung imposter syndrome mawawala. Kasi ang goal mo lang naman is ma-help yung kahit isang tao lang. Or kahit isang prospect lang ang matulungan mo. So sana ganun. No? So yeah, number 1, content creators mindset. Nakatulong sa akin para maging consistent ako. Number 2, video structure. Ito yung tinuro ko sa inyo kanina. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling magsalita ng dire-diretso. Kaya kinakailangan kong i-construct yung kung ano yung sasabihin ko. And this is the structure na pwede nyong gamitin pag magkikreate kayo ng any other type of video. No? Yung kung relatable video or yung mga educational video, no? Or mga convincing video or mga pleasing video. Pwede nyong gamitin yung structure na to. No? Screenshot nyo na lang. Okay? So yeah. Last thing, sinabi ko na kanina, ang secret ko kapag mag-create ako ng content is a teleprompter.
Ano? So, kapag gumagawa ako ng video, yun nga, pag after kong makagawa ng script, sinushoot ko siya either on my phone or, usually sa phone eh. Kasi sabi ko nga, handy yung phone, no? Usually sa phone. So, gumagamit ako ng teleprompter para hindi, kumbaga, isang take lang yung bawat video. Lalo mga personalized video, tina-teleprompter ko pa. Kasi ang target market ko, mga English-speaking people eh. Hindi ako magaling mag-English. So, kinakailangan ko ng script at teleprompter para maging seamless yung pagsasalita ko sa camera. At isang take lang. Mga ganon. So, I'm using Elegant Teleprompter for Android and I'm using Teleprompter Floating. Nakalimutan ko lang idagdag. Teleprompter Floating sa iPhone. Ito yung logo niya. Pwede nyong screenshot kung gusto nyong gamitin. Okay? Yan. Yeah, that's it for tonight. Again, I'm Eb. My agency is called Elias Video Creatives. Okay? So, I'd love to know you again. Kung meron kayong takeaways, pwede nyo i-post sa social media or